So ito nga pala yung ating floatless relay. So ito ang ating basic wiring. Ito ay ginagamit usually sa mga water pumps, no? Level switch o level sensor o liquid level sensor. So ito yung ating pinaka diagram. Tapos mamaya explain natin kung paano natin to wiring. So pwede nyong gawan to ng automatic or manual mode. Pero ito ay nakafocus lamang sa floatless relay wiring. So ano ba yung pinaka wiring ng ating bawat terminal ng ating floatless relay? So depende na lang po sa inyo kung anong design na inyong gagawin. Pero dito may dinagdag tayo dito na itong full level indicator, although meron din dito itong kulay pula. Pero ito kapag nilagay nyo sa inyong mga control panel, at least meron tayong indicator kung puno na ba yung ating mga tangke. Tapos kapag nag low level na, aandar naman tong ating contactor para sa ating water pump. Marami din nagtatanong kung nakakakuryente din ba ito. So hindi po to nakakakuryente kasi ito ay totally safe, no? Kasi ang output po nito, yung input niya is 110 or 220 volts AC. Yan, tapos yung output niya, which is itong dumadaan na dito sa ating mga electrode, ay 8 volts AC lang. So yan, totally safe po yan, hindi po yan nakakakuryente. Yan. So yan, kung magbabasihan po natin yung ating diagram. So kung tayo ay gagamit ng 220 volt supply, so bali yung ating supply dito tayo sa S0 at saka sa S2. Bali itong S0, ito yung kanyang common. So kapag ka 110 po yung supply ninyo, dito kayo sa S0 at saka sa S1. But since 220 volts tayo, so dito tayo sa S0 at saka sa S2, which is itong makikita sa ating diagram. Tapos itong TA, TC, and TB, ito po yung magiging contact, normally closed and normally open ng ating floatless level switch. Bali itong TC, ito yung common. Tapos yung TA and TB, ito yung ating normally open and normally closed. Tapos itong tatlo namang E1, E2, at E3, ito yung ating electrodes. Yan, electrode 1, electrode 2, electrode 3. So itong E1 natin, ito ang pinakamataas dito. Ito yung nagdidetect ng full level para i-off yung ating pump. Itong E2 naman, ito nagdidetect ng low level. Siya ang magti-trigger ng pag-on ng ating contactor, yung ating pump. Tapos yung E3, yun yung ating ground electrode. So dito naman yung ating mga indicator. Ito yung ating full level indicator. So naka-common lang yan dito sa ating line 2. Since ito nang ating ginamit sa switching natin, itong line 1 natin. Yan, dito galing yan sa S0. Yan, dito sa TC. Ito yung common natin. Tapos yung button yan, dito sa TA natin connect. Ito yung ating full level indicator. Na, yan. Tapos dito na siya sa line 2. Tapos itong TB naman, ito yung nagko-control sa ating magnetic contactor. Siyempre, pinadaan natin yan sa ating overload relay. In case of merong overload, mag-o-open to at papatayin yung ating pump. Tapos dito, yan, dito na siya sa A1 terminal natin. Tapos yung ano niya, katapat naman niya is A2 papunta sa ating supply sa line 2. Tapos syempre yung ating indicator na pump on din, nakaparallel lang yan sa ating magnetic contactor A1 and A2 terminal. So yan, ito na yung ating malapitan. So gaya ng sabi ko kanina, itong ating electrode, itong E1, E2 and E3. Yan po sa malapitan. Yan siya. So yan, yung tatlo na yung ating electrode. Tapos dito sa baba, ito yung ating supply. Yan, S0, S1 and S2. So 220 po yung S0 at saka S2. Yung 110 naman po is yung S0 at saka S1. Tapos syempre yung ating switching contact dito, TA, TC, and TB. So yan po yung kanina sa ating diagram. Itong TC yun yung common natin. Yan, naka-jumper lang yan dito sa ating line 1. So yung line 1 po yung ginawa nating switching para sa ating mga devices. Tapos yung line 2 po natin, which is yung connected din sa ating S2, yun yung magiging common natin sa ating mga controllers. So ito yung ating full level indicator. Tapos ito yung ating bali sa ating electrode. So wire lang yung nilagay natin dyan. Kung gagana naman siya, yun nga lang, mas prone siya sa corrosion. Kasi nga, once na corroded na tong dito, nag-aasin-asin na yan. So
hindi na yan magiging accurate or hindi yan gagana ng maayos. So isa po yan sa babantayan natin kapag halimbawa ay pumapalya yung ating floatless level switch. Tingnan natin yan kung meron siyang corrosion o nag-aasin-asin yan. So kiskisin lang natin yan o linisin lang natin yan. Pero kung electrode yung gagamitin nyo, ay mas lesser yung pagko-corrode nun, kasi nga yun ay lesser ang corrosion compared dito kung wire lang yung ating ilalagay. Tapos syempre itong ating magnetic contactor, yan, ito yung ating overload relay, yan, NC normally closed number 95 and 96. So yan natin pinadaan. Tapos syempre kung magti-trip yan, ito yung ating reset. Meron siyang pang testing dito kung magti-trip siya, yan. Then reset natin dito, yan. Tapos syempre yung coil dito sa taas, yan, yung A1 and A2 terminal, yan yung ating coil ng ating magnetic contactor. Tapos syempre dito, ito ay since control circuit lang to, so hindi natin sinama yung ating power circuit, which is dito natin i-connect yan sa yan L1, L2 or L3 kung tayo po ay 3 phase. Pero kung single phase lang is dalawang terminal lang po yung ating gagamitin. Tapos yung output naman yan is dito niyan sa baba, yan. Meron po yang T1, T2 and T3 terminal. Yan, ito na yung magiging output natin para sa ating mga motor. So yan, ganun lang po kadali mag-wire ng isang floatless level switch. So yan, gaya ng kanina testing natin. Once na na-detect niya yung low level, yan yung yellow na wire natin. So wala na siyang na-detect. Yan, mag-on yung ating magnetic contactor at iti-trigger yung ating pump. Tapos pagka na-detect niya yung high level, itong kulay blue na wire, yan, mag-off yung ating pump. Tapos syempre mag-on din yung ating full level indicator. So ibig sabihin puno na yung ating tangke. So vice versa, yan, pagka low level, on yung pump. Pag high level o full, mag-off yung pump. Tapos aandar yung ating o ilaw yung ating indicator light. Sa muli po, comment lang po kayo kung meron kayong katanungan. Ito po muli ang local electrician. Maraming salamat po sa suporta. Thank you po sa panonood at sana po ay patuloy niyong subaybayan yung ating munting channel nang para po ay makabahagi tayo ng ating konting kaalaman po. Maraming salamat.